Caught off guard, the gap of compromise in the rise of the peace restorer. Hello po. Saan tayo madalas na nahuhuling tawag nito, hindi handa? Naalala ko yung peace trap. Ang peace trap, pagka nilagay mo, pagka pumasok doon yung isda, talaga namang hindi na siya makakawala. Hindi ko lang nailagay yung picture. Pero imaginein po natin, ang ating mga sarili bilang mananampalataya at sumusunod sa Panginoong Yeshua. Si Hasatan, laging meron siyang trap na inihahanda. Kasi ang isang taong malakas, hindi siya kayang gapiin ng simple at basta-basta na lang. Amen po ba? Ibig sabihin, kung tayo'y matatag sa pananampalataya, tayo ay naniniwala na tayo ay nasa covering, hindi tayo basta-basta malulugmok. Hindi tayo basta-basta kayang padapain ng kaaway. Amen po ba? So anong kailangan niyang gawin? Kailangan niya ng trap. Kailangan niya ng snare. Kailangan niya ng isang patibong na kung saan doon tayo mahuhulog. At doon, pwede niya nang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Naalala niyo po si Samson? Malaking tao, malakas. Hindi kayang pigilan ng lubid, ng kadena, o ng kahit na ilang patong na lubid. Pero saan siya nahulog? Sa isang trap. Sa trap ni Delilah. Amen po ba? Yung kahinaan niya. Nakulitan siya eh. Kaya nga, dito kung titingnan natin, balikan natin yung chapter 22, yung 23, 24, di ba? Tahimik ang buhay nila, nakahimpil sa Sitem. Amen po ba? Nagpapahinga sila ron. Kasi they're about to cross Jordan River. Tatawirin na nila yun eh. Ika-conquer na nila yung land ng Kanaan. Yung lupang pangako. So, habang sila'y nag-aantay, nakita natin, nandun sila, nagpapahinga. At kung titingnan nga natin, yung nakaraang Torah natin, habang sila'y nakahimpil, mayroong hari ng Moab na nagbabalak, si Balak, ng masama laban sa kanila. At wala silang kaalam-alam na mayroong plano. Ang gagamitin sa kanila, divination, incantation. Susumpain lang ni Balaam. Para ano? Para panghinain. Para pagdating ng labanan, hindi sila magtatagumpay. Amen po ba? Pero nakita natin yung divine intervention ni Yahweh. Walang kaalam-alam yung bayang Israel, pero si Yahweh nandoon namamagitan. Ipinakikipaglaban sila. Hindi sila kayang sumpain. Dahil ang pinagpala ni Yahweh, ang bayang pinagpala ni Yahweh ay hindi kayang sumpain. Irreversible yung blessing na iginawad ni Abaya. Tayo bilang mga naiugpong at naniniwala na ang blessing na iginagawad ni Abaya ay irreversible. Pwede nating i-claim. Amen po ba? Pwede nating panghawakan. Pwede nating i-declare na hindi kayang magtagumpay yung mga gawa ni Hasatan sa likod natin. Dahil mayroong covering, mayroong divine protection na humahadlang, humaharang para ito magtagumpay sa atin, Nanay Beth. Amen po ba? So kaya nga, kung titingnan natin, hindi nagtagumpay yung masamang plano. Ang nangyari pa nga, yung bawat sumpa na dapat ibibitiw sa bayan ng Israel,
nagiging blessing. Para bang imbis na mga salita ng sumpa, nagiging salita ng pagpapala ang ipinalit ni Yahweh sa bibig ni Balaam. At nakita at narinig yun ni Balak. Pero alam natin, hindi nagtagumpay si Balak, maging si Balaam. But it doesn't mean na tinanggap nila yung pagkatalo. Amen po ba? Ganon si Hasatan. Yes, matagumpay tayo ngayon. Napagtagumpayan mo yung isang pagsubok ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, tanggap na ni Hasatan na talunan siya. Amen po ba? Alam niyo po yung unang tayo ko rito, napakahirap. Pero feeling ko, alam ko na pinagtagumpay ako ni Yahweh, na paglabanan ko lahat ng takot, na paglabanan ko lahat ng hiya. Ibig sabihin, para sa akin, nagtagumpay ako. Natalo ko yung kaaway. Pero hindi ibig sabihin nun, yun na yung kabuuan ng tagumpay. Dahil pagkatapos nun, pagkatapos kong tumayo, kailangan kong harapin uli yung isang pakikipaglaban. Dahil hindi naging assurance yung pagtayo ko na nagtagumpay ako, na sunod nun ay tagumpay uli ako. Panghihinain ka ni Hasatan. Dadalhin ka niya sa isang sitwasyon na kung saan doon ka mahina. At doon ka niya pagtatagumpayan. Amen po. Nakita niyo yung Numbers? Nakahimpil sila. Verse 1, nakahimpil sila doon. Habang nakahimpil sila, anong nangyari? Yung mga Israelita. Anong nangyari sa kanila? Nakipagtalik sa mga Moabites. Nakita niyo po, tagumpay si Yahweh na ipagtanggol sila. Na ipakita niya yung covering, yung protection. Pero pagdating sa chapter 25, verse 1, nahulog sila sa trap. Ibig sabihin, hindi natapos ang lahat doon. Hindi tinanggap ni Balak, natalo na siya. Merong isang ideya. Hindi kita kayang talunin, sumpain. Maring hindi kita kayang labanan, man to man. Dahil meron kang covering. Sabi ni Balak, hindi ko kaya ang Israel. Mayroong mas makapangyarihang pumoprotekta sa kanila. Pero, ibig bang sabihin nun, nanalo rin siya sa pakikipaglaban dahil may superpower at supernatural strength na meron sa kanya? Di ba po hindi? Ginamitan ng strategy. Ginamitan ng trap. Alam niya na hindi siya magtatagumpay dahil nasa ilalim ng covering ang ginawa niya. Sige, hindi magtatagumpay, may covering, ilabas natin. I-uncover natin. I-expose sa kung saan malaya. Amen po. Nakita niyo po yung pattern? May trap. Gumawa ng isang gap. Alam niyo po yung lugar na kung saan sila? Pior. Gap. Opening. Kaya nga ang nangyari, in-expose sila. Inilabas sa covering. Verse 1, nakikipagtalik sila sa mga Moabita. Yun ang mahirap, ano? Pag medyo kampante na, kasi andun na yung tagumpay eh. Abot kamay na.
Imagine niyo po, Jordan River na lang ang pagitan. Abot kamay na ang pangako ni Yahweh. Amen po ba? Pero, sa last minute na yon, nahulog pa sa kasalanan. Sabi nga po sa prinsipyo ng Torah, if the enemy cannot conquer God's people from the outside, he will seek to corrupt them from the inside. Amen po ba? Satan will use different strategy. He cannot defeat you by curse. He will weaken you by compromise. Idinaan niya sa strategy. Idinaan niya sa trap. In-expose niya para makawala sa covering, para makapag-penetrate siya. At sa huli, nakita natin, yung act na ginawa ng mga Israelites, sila mismo ang sumira sa sarili nila. Sila mismo ang nagbigay ng pagkakataon para makapag-penetrate ang kaaway. Hello? Napakagandang strategy ng ginawa ni Balak. Ano po? Sa halip na girahin sila, ipurso yung battlefield, yung physical na digmaan. Ang ginawa niya, nagbukas ng pintuan para ang covenanted people ma-compromise ang pananampalataya. Sabi ng pahayag, 2:14, subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuroan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog ng mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Kaya nga sabi ng Bilang chapter 25 verse 1, habang nagkakampo ang mga Israelita sa Sitem, nakipagtalik ang mga lalaki sa babaeng Moabita. Yung problema kasi, abot kamay na yung tagumpay, medyo nagpakampante pa. Medyo na-relax. Ibinaba ang depensa. So nakita niyo po yung pattern. Kaya anong nangyari? Tinalo nila yung sarili nila. Amen po ba? Kaya, minsan pagtingin natin, bakit hindi ako nagtagumpay? Kasi, tinalo ka ng sarili mo. Tinalo ako ng sarili ko. In-expose ko ang sarili ko sa bitag ng kaaway. Nilagay ko ang sarili ko sa kompromiso. Na-compromise yung pananampalataya. So the trap was set before Israel entered it. Saan yun? Sa Kanaan. Bago makapasok, bago makatawid, inilatag na ni Satan yung trap sa pamamagitan ni Balaam, sa pamamagitan ni Balak. So nahulog sa patibong bago pa makatawid sa lupang pangako. Sa 25, the people began to commit harlotry with the daughters of Moab. Sa Hebrew, yung harlotry, ibig sabihin ng sana. More than physical immorality. It often referred to spiritual unfaithfulness, spiritual prostitution, exchanging Yahweh's holiness to another affection. Amen. Na-imagine lang natin ang ating mga sarili. Maaring hindi tayo physically gumagawa ng prostitution. Tandaan niyo po, ito ay mga Israelita, bayang pinili ni Yahweh, under His covering. Pero, nandoon pa rin
breaking covenant with Yahweh. Amen po ba? Tayo din. Minsan, spiritually prostitute tayo. Amen? Hello? Naglalaro tayo ng apoy ng sanlibutan. Mas binibigyan natin ng pagpapahalaga. Mas binibigyan natin. Baga, parang kampante na tayo sa ating pananampalataya. Okay, messianic na ako, nagpipis na ako. Nagsasyabat ako. At ginawa natin yung grace na yon, yung opportunity na yon, para minsan pagbigyan pa ang ating mga sariling kagustuhan. Amen? It means na binibreak natin yung covenant natin sa Panginoon. Na binibreak natin kasi Yahweh, ikaw lang ang aking Diyos. Yeshua, ikaw lang ang aking Panginoon. Pero minsan, hindi natin namamalayan. We are falling into a trap. So hindi umubra na talunin sa labanan yung Israel. Hindi umubra na kulamin. Ano yung ginamit? Inakit sa pamamagitan ng beauty. Ang gaganda siguro ng mga Moabites. Amen po ba? Walang lalaki na maganda yung asawa niya. Walang church na ang sinasamba ay Panginoon na mismo. Yahweh, Yeshua, na ipagpapalit pa sa pangit. Amen. Walang boyfriend na ipagpapalit yung kanyang girlfriend sa mas pangit sa girlfriend niya. Ibig sabihin, aakitin ka sa ganda. Pero actually, hindi naman talaga yung ganda. Alam niyo po kung ano? Yung desire. Yung ninanasa ng puso na makakuha pa ng iba. Amen po ba? Yung magkaroon pa. So doon dinali. Doon kinuha. Maraming desire ang ating buhay. Maliban sa pagnanasa natin na makasama ang Panginoon, minsan meron pa tayong mga ninanasa na mga earthly things. At yun ang tinitingnan ni Hasatan. Yan pala gusto mo. So, ang gagawin niya, bubulagin niya ang iyong mga mata. Tatakpan niya yung katotohanan. Yung pangit, bibihisan ng maganda. Yung kasinungalingan, pagmumukhaing katotohanan. Amen po ba? Sabi nga sa Numbers 25 verse 2, they invited the people to the sacrifices of their God. Simpleng pattern ng compromise. Amen po ba? Ang Sunday school, saan nagsisimula? Feeding. Pagkain. Amen. Magandang, ano yun? Pangganyak. Tingnan niyo po, saan sila nahulog? Sa pagkain din. Kaya lang yung pagkain na bago nila nakain yun, siyempre merong invitation. Amen po ba? Yung pattern niya, invitation. Eating, worshiping, and bowing. Una, pag in-invite at tinanggap mo yung invitation, wala namang problema sa invitation eh. Kung hindi mo papapasukin, kung hindi mo tatanggapin. Ibig sabihin, kung hindi mo tatanggapin yung invitation, hindi ka papasok sa eating. Hindi ka papasok sa worshiping, bowing, sa mga idols. Kasi, in ancient time,
Napaka-importante ng eating. Ang makasalo sa pagkainan. It is a form of fellowship. Di ba si Abraham, naalala nyo? May bisita. Anong kailangan? Paghain. Handaan ng pagkain. Kumain. Nakasama yung kanyang bisita. At yun ay pagtanggap. Di ba? Ang desire natin, makaharap natin ang Panginoong Yeshua sa hapag. Makasama tayo sa dulang na inihahanda niya. Fellowship yun eh. So napakahalaga. At ang problema, ang kinain ng mga Israelita ay pagkain na inihanda sa Diyos-Diyosan. Minsan dyan nalalagay ang ating pananampalataya sa kompromiso. Sa isang pagtugon sa invitation, hindi na tayo makatanggi sa pagkain. Without knowing na yung pagkain na inihandog, na inihahain sa atin, eh pagkain pala na inihandog sa Diyos-Diyosan. Paano nangyayari yun? Tingnan niyo po. Kapag ang sanlibutan ay nagsiselebrate ng feast, yung feast ng sanlibutan, alam natin kung ano yung mga feast na yun. Hindi yung feast ni Yahweh. Amen po ba? Tayo na nagpipista ng pista ni Yahweh, dapat hindi na natin ina-associate yung ating sarili sa feast ng sanlibutan. Pag may nag-invite sa atin, tara, pista ng Santo Niño sa lugar namin. Pista ni San Pedro, ni Juan. May handaan. Dapat hindi na tayo tutugon sa invitation. Kasi pag nandun na, hindi ka makakatay. Bakit ka sumama? Ayaw mo palang kumain. Amen po ba? At ang isang pista na hindi natin masyadong napapansin, Christmas. Anumang handa sa panahon ng Christmas, ito ay handa sa pagan patron. Tapos kakainin natin yung spaghetti. Sarap. Amen po ba? Ibig sabihin, nahuhulog na tayo sa trap. Para tayong isdang pumasok sa silo. Hindi tayo makalabas. Hindi tayo makaalis. At ayaw man natin at hindi. The moment, isinubo natin yon, ikinain natin yon, ibig sabihin, nasa act na tayo ng pag-worship. Amen po ba? Dahil, nakita niyo yung peace ni Yahweh? Akala natin simpleng kainan lang na kumakain tayo. Yung kainan na yon ay anyo ng pagsamba natin sa Kanya. Akala natin simpleng nagsama-sama lang tayo kumain. Hindi, kasama yun sa programa ni Yahweh. Kasama yun sa pagsamba natin sa Kanya. Kaya ganun din, kapag lumabas tayo at pumasok tayo sa isang imbitasyon, lalo na, at ito ay pista ng sanlibutan, nakakakumit na tayo ng paglabag sa tipan kay Yahweh. Hindi natin alam, napipilit na tayong mag-bow down. Amen po ba? At dyan, ganyan kasimple, inakit ang Israelite. Imagine niyo, kunti na lang, tatawid na lang. Kaya nga yung Shittim, di ba yung, ano yung pangalan ng lugar na pinaghimpilan nila? Shittim. Ibig sabihin yung Shittim na a place where used to be their final campsite became a place of compromise.
Maaaring ito na yung final campsite natin. Maaaring ito na yung pinaghihimpala natin habang tayo nag-aantay sa ating Adonai Yeshua. Maging aware tayo. Maging bukas yung ating mga isipan na huwag nating mailagay sa kompromiso ang ating pananampalataya. Nagtiis na ng matagal. Yung mga Israelites na to, imagine niyo po, ang haba na ng kanilang pagtitiis. Yung yung tolda na bubuhati nila, hihinto, itatayo, hihinto, yung kinakain nila, hindi komportable yung tutulugan nila. Kasi nasa temporary shelter sila. Ibig sabihin, mahaba na yung pagtitiis. Kagaya ng natin ngayon. Kailan ba natin nakilala ang Panginoong Yeshua? Kailan natin nakilala yung Jesus pa dati? Na nagtiis ka na, inuusig ka na, Jesus pa lang. Tapos nakilala mo, meron pala siyang Hebrew name, Yeshua. Di lalo kang inusig. Tapos hindi ka na kumain ng baboy. Di lalong bumigat yung lakad ng iyong pananampalataya. Habang iniintay si Yeshua, huwag na nating ilagay ang ating sarili sa compromise. Huwag nating i-compromise ang ating pananampalataya. Amen po ba? So, spiritually, they were close to their inheritance, close to fulfilling Yahweh's promises, yet vulnerable because they become comfortable. Kaya nga, huwag tayong pakampante. Maging mapagmatsyag, maging vigilant pa rin. Magpatuloy sa pag-aaral, magpatuloy sa i-equip ng salita ng Panginoon para pag dumating yung time, merong temptation, merong trials, merong giants na kakaharapin, handang-handa tayo na pagtagumpayin ni Yahweh. Amen po ba? Ito yung isang katotohanan eh. Maraming mananampalataya ang hindi natalo dahil inusig. Hindi umayaw sa pananampalataya dahil sa kahirapan. Alam niyo po kung saan natalo? Nung malapit nang dumating yung blessing. Nung nasa harapan na yung blessing. Maraming nagpipray, bless mo ako Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Pagpalain mo ako, payamanin mo ako. Nung humarap na, nung nandyan na, ibibigay na, saka pa nawala sa Panginoon. Nahulog sa trap. Naging komportable, naging kampante, naging pabaya. Amen po ba? Napakabuti ni Abaya sa ating buhay para bigyan tayo ng pagkakataon makasunod at mabigyan ng pagkakataon ma-exercise ang ating mga pananampalataya. Alam niyo po, kapag nilower natin yung standard ng ating pananampalataya, prone tayo na mahulog sa trap. Amen po ba? Paano nangyayari yun? Pagod tayo. Ayaw na nating mag-pray. Busy tayo. Ayaw natin ng Torah.
Ayaw pag-aralan yung salita ng Panginoon. Wala tayong time. Amen? Wala na tayong devotion. Nakakaligtaan. Hello? Amen po ba? Ayaw natin ng Shabbat study. Pupunta ka late na para hindi ka na yayayain ni Pastor Jordan. Amen po ba? Yan ang mga bagay na importante sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po ba? Kailangan nating matutunan ng lahat ng bagay. Ano pa? Embracing worldly values. Minsan akala natin okay naman yung ganitong klase ng asal eh. Niyayakap na natin. Kahit na alam natin mukhang okay lang siya pero hindi. Dahil nga ini-entertain natin. Kahit alam natin na malalagay sa compromise yung ating pananampalataya. Amen po ba? Simply entertaining the invitation ng Moabites, ng sanlibutan. Tapos, tinitreat natin yung mga holy things casually. Yung holiness casually. Para bang hindi na espesyal ang pagiging set apart. Parang normal lang. Kaya ang nangyari? Nahulog sa trap. Hindi nakatawid. Amen po ba? Sabi nga ng 1 Corinthians 10:12, kung inakala ninyong matatag ang inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Ganun na ganun lang eh. Hindi tayo nasa ilalim tayo ng covering ni Abaya. Pero inilagay sa compromise yung pananampalataya. Nahook sa trap. Nahulog. Yung konting-konti na lang, nahulog pa. So, 1, the gap of compromise begin when we stop guarding our hearts. Maraming beses na nating napakinggan, tinuro ng Pastor Jordan, kung paano natin babantayan ang ating mga puso. Pinag-aralan natin yung puso. Napakinggan na natin ito. Pero napaka-importante na para hindi tayo mahulog, magkaroon ng puwang, yung compromise sa buhay natin, kailangan bantayan natin ang ating puso. Kasi diyan nagsisimula yung desire. Amen po ba? Kaya sila nakipagtali, kaya sila kumain, kasi yun ang desire ng puso nila. Na entertainin. Yung makapagbibigay ng fulfillment sa nasa ng laman. Sa nasa ng puso. Kaya nga kahit hindi pa pwede, pilit nag-girlfriend. Sabi, mag-aral muna. Pilit nag-entertain ng pling-pling. Amen po ba? So the gap of compromise begin when we stop guarding our heart. Pag sinabing gap, yun nga yun, yung lugar kung saan, ano yun? Yung pure. In Hebrew, pure. Ibig sabihin, opening. Compromise, ano yung compromise? Simply lowering your standard to expose to danger. In biblical term, ito yung dangerous spiritual trap that leads to the ungodliness, divided heart,
and departure from God's truth. So nakita niyo po yung compromise, nilolower mo yung standard sa sarili mo. Hinahayaan mo na ma-compromise ang iyong pananampalataya. Hinahayaan mo na dalhin ka nito palayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Parang napakababaw lang niya, pero napakahirap niya at napakalalim niya in terms ng pananampalataya sa Panginoon. Nakita niyo po, 25 verse 1, hindi naman sila nagsimula na mag-worship na kay Baal eh. Ano yung saan sila nagsimula? Nagsimula sila makipagtalik, kumain, tumugon sa invitation. They first accepted invitation. Ibig sabihin, hindi basta-basta nahuhulog lang sa trap. Kaya nga, kapatid, hindi tayo basta-basta mahuhulog sa trap. Pag binabantayan natin ang ating puso. Amen po ba? Hindi tayo basta-basta malalaglag sa patibong ni Hasatan. Kung gising tayo na nagbabantay. Mahulog tayo sa trap kapag nag-iwan tayo ng bukas na siwang para makapasok yung invitation ng Moabites. Para makapasok yung invitation ni Hasatan. Hindi kasalanan ni Hasatan yun. Nag-iwan ka ng bukas na pinto eh. Nag-iwan ka ng siwang eh. Nagpabaya eh. Amen po ba? Sabi ng Santiago 1:14, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag natanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So hindi siya basta-basta. Naalala niyo si Eva? Hindi lang naman siya basta-basta inano ng ahas eh. Nagpakita siya ng desire. Naglagi siya doon sa puno ng bunga ng nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Naintay siya sa ganda ng prutas. Tapos, sasabihin mo, natukso lang ako. Hindi, nagpakita ka ng motibo para tuksuhin ka ni Hasatan. Amen po ba? Bigay tayo ng pagkakataon para bigyan tayo ng tukso. Para bang ang sinasabi, okay, yan ba ang desire mo? Pagbigyan ko nga. At ikaw naman, isinisi mo na sa tukso. Amen po ba? Hebraic foundation, guard your heart. Sabi ng Kawikaan 4:23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa CJB, sabi niya, above everything else, guard your heart, for it is the source of life's consequences. In Hebrew, shomer tismor levaka. Ibig sabihin, shomer tismor, guard or guard. Double command, urgent, continuous. Amen po ba? Lev, yung heart, mind, will, emotion. Ibig sabihin, ito yung control room ng ating kaluluwa. Motsei kayim, spring out flows of life. Ibig sabihin, what your heart becomes your camp. Kung ano yung puso natin, yun doon tayo nalalagi. Kaya nga, kung ang laman ng puso natin ay yaman, doon tayo nalalagi sa yaman. Kung ang desire ng puso natin, ang laman ng puso natin ay ang paggawa ng hindi mabuti, doon tayo nalalagi.
Amen po ba? O ang nasa natin ay makalayo sa Panginoon, gumagawa si Hasatan ng paraan para mapabilis yun. Amen po ba? Without you knowing it. Ang puso ang himpilan. Ang puso yung Shetem. Ang puso ang Shetem ng ating hininga. At kung hindi natin ito lalagyan ng bantay, makakatanggap ito ng paanyaya ng Moabite. Pag hindi natin binantayan yung ating puso, anytime, any moment, any day, kahit natutulog pa tayo, iniaabot ng Moabites yung invitation, may sobre pa. May design. Hello? Amen po ba? Compromise doesn't start with big sin. It starts with a small gap you didn't guard. Yung kaunting siwang lang na hindi natin binantayan. Yung kaunting opening lang na hindi tayo naging, ang tawag nito, bukas. Hindi natin iningatan. Yun yung gagawiting daanan ni Hasatan para hindi ma-fulfill, para hindi maganap kung ano man ang plano ni Yahweh para sa atin. Amen po ba? Sabi nga ng Psalms 119 verse 11, Your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Kailangan itago natin sa ating puso. I-keep natin. Continuously exercising, proclaiming, declaring yung word ni Yahweh. Amen po ba? Para hindi tayo magkasala sa Kanya. Para hindi natin makalimutan. Hello? Amen. Nandiyan po ba kayo? Kaya nga may paraan naman pala. Para hindi ma-compromise. Para hindi magkaroon ng puwang. Bantayan lang natin ang ating puso. Bantayan natin yung ating mga pagnanasa. Dapat purely ang desire natin ay ang Panginoon. Ang presensya niya, ang kabanalan niya, ang katuwiran niya. Wala nang hihigit pa ron. Pangalawa, the God allowed the plague. Yung plague, pre-practice ko rin yun. Ulit-ulit kong pinakinggan. So, Israel tolerates the invitation of the Moab. Tinolerate nila, pinagbigyan. At kaya nga, yung the compromise spread to the community. Hindi lang naman isa kasi ang nalagay sa alanganin. Kumbaga, hindi lang isang tao ang na-compromise. Buong Israelita na eh. And then compromise turns into idolatry. Kaya nga, natuto na sila. Dahil na-compromise yung pananampalataya, isang magandang binibini na to. Ano pa ba naman yung sumamba sa Diyos-Diyosan? Amen. Amen po ba? Ibahin natin. Huwag na binibini. Kaalwanan na to ng buhay ko. Ano pa ba naman yung kalimutan ko yung Shabbat? Kabuhayan na to. Kinabukasan na to ng anak ko.
ano pa ba naman yung isang tabi ko muna? Yung araw na para kay Yahweh. Ikagagaan na ng lakad. Ano pa ba naman yung neglect ko muna? Kahit this year lang. Amen po ba? Idolatry is a covenant rebellion. Akala natin, simple lang yon. Pero, hindi. Nilalabanan na natin ang Panginoon. Nilalabanan na natin si Yahweh. Tumatalikod na tayo sa Kanya. Na para bang sinasabi natin, hindi ikaw karapat dapat. And rebellion opened the breach. Siya yung pag-aaklas natin, yung pag-suway natin sa Panginoon, yung pagtalikod natin sa Kanya, yun yung paglalagay natin ng siwang, ng opening. And the breach allowed judgment to enter. Yun ang masakit doon. Amen po ba? Yung hatol. Kaya nga, yung 24,000, sabi nga ni Ate Karen kanina, 24,000 yung namatay. Makatarungan ba yun? Amen po ba? Sila ang nagbukas ng pintuan, ng siwang para hatulan. Kaya nga, pag tayo gumawa ng kasalanan, kapag tayo tumalikod sa Panginoon, pag kinalimutan natin siya, kunyari, hindi natin naalala na hindi niya pinagagawa ito, tayo ang nagbubukas ng pintuan para hatulan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tayong gumagawa ng paraan para maranasan natin yung galit at puot ni Yahweh. Kaya nga yung salot, hindi siya parusa na walang kinikilalang batas. Kasi kung titingnan mo, 24,000, ano ba naman yun? Nakipagtalik lang naman, kumain lang naman, tumugon lang naman sa invitation, bakit kailangan 24,000 pa yung mamatay? Parang walang katarungan. Amen po ba? Pero hindi. Kundi yung salot na yon, hindi siya salot na walang kinikilalang batas. Ito'y katarungan, ito'y katumbas at kabayaran ng pagtalikod sa pinagkasunduang tipan kay Yahweh. Kaya kapag nakakaranas ka, tayo na parang pinaparusahan tayo, Ama, parang napakabigat naman ito. Alalahanin natin, ito'y katumbas ng pagtalikod natin, ng pagsuway natin sa salita ni Yahweh. Amen. Ibig sabihin, mabigat ang parusa ng pagtalikod kay Yahweh. Sabi nga ng Isaiah 59 verse 2, ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at hindi na siya nakikinig sa inyong mga dalangin. Dahil sa kasalanan na tayo rin ang may gawa, kaya natin mararanasan yung katumbas ng kasalanan na yun. Sabi ng mga ngaral 10:8, kapag ikaw ang naghukay, baka ikaw din ang mahulog doon. Kapag lumusot ka sa butas ng pader, baka tuklawin ka ng ahas doon. Ibig sabihin, gawa natin yan, tayo ang aani yan. Amen po ba? Hindi pwedeng tayong may gawa. Tapos gusto natin buong magdusa. Ang kaluluwang nagkasala ang siyang parurusahan. Sabihin ng proteksyon laban sa salot, isa lang. Gusto natin ng proteksyon laban sa salot, ayaw nating maranasan yung salot. Ayaw nating mamatay sa parusa ni Yahweh.
Simple lang. Manatili tayo sa boundary ng tipan ng Diyos sa atin. Huwag tayo mag-cross sa boundary. Huwag natin tawirin yung hagganan. Amen po ba? Huwag tayong lalagpas. At huwag din tayo magkukulang. Simpleng prinsipyo para hindi natin maranasan yung parusa, yung salot. Amen po ba? Excuse me lang po. Thank you lang. The plague was more than death. It was the withdrawal of Yahweh's covering. Yahweh's presence is Israel's protection. Yung presensya ni Yahweh, yun yung covering, yun yung nagpoprotekta sa Israel. At ganun din sa atin. Nakita nyo? Enemies cannot curse them. No weapon prosper. Blessing surrounds them. Pagpapala. Sabi nga ng Deuteronomy 28 verse 1, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. At nakita natin yun. Nung sinubukan ni Balak, hindi siya nagtagumpay. Kundi, blessing in obedience. Tatawa si Justin. Hello. Blessing in obedience. Pag sumusunod sa Panginoon, mayroong pagpapala. Ibig sabihin, habang sumusunod tayo sa Panginoon, hindi inaalis ni Abaya yung kanyang covering. Hindi niya tinatanggal, nananatili. Pero nakita din natin, 24,000 ang namatay sa Israelites. Hindi dahil nag-superpower si Balak. Amen po ba? Hindi dahil dumagdag yung sila ng bilang. Kaya nagapi nila yung 24,000. Anong nangyari? Nakita lang nila na bukas yung gate. Walang bantay. Amen. Hinayaan nila na yung Israelita, sila mismo, lumabas sa covering. Kasi hindi naman i-withdraw ni Abaya yung kanyang covering eh. Unless na tayo mismo ang magpumilit na lumabas. Nananatili yung divine protection niya. Kapag nananatili tayo sa Kanya. Sabi ni Yeshua, kung mananatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo. Amen po? So, ibig sabihin, kapag tayong nag-initiate para mawala yung covering, tayo din ang nag-i-initiate para i-withdraw ni Abaya yung kanyang covering sa atin. Para alisan tayo ng protection. Kaya nga, higit pa sa kaparusahan, higit pa sa salot, alam niyo po kung ano yung mas masakit? Mas mahirap? Yung talikuran tayo ni Yahweh. Tumalikod na siya, haharapin pa natin yung kanyang puot. Kaya nga, 24,000 eh. Ang namatay. Dahil hinarap nila ang galit ni Yahweh.
Si Yahweh mismo ang namarusa sa kanya. Withdrawal of Hagana. Yung protection. Bilang chapter 25:9, ngunit umabot ng 34,000 ang namatay dahil sa salo. Inalis ni Yahweh yung protection. Yung withdrawal of Shekinah. Yung presence ni Abaya. Minsan, bakit parang hindi natin maranasan? Baka may mga hidden sin. Baka nakapasok tayo sa trap. Kaya hindi natin nararamdaman yung presensya. Kaya baka inalis ni Abaya. Amen po ba? Withdrawal of Rakamim. Ano yun? Mercy. O nga, 24,000, hindi man lang naawa si Yahweh. Hindi. Winidraw niya yung awa. Inalis niya yung awa para ipakita yung justice. Kasi lumabas sila sa covering. Sabi nga mga Bilang 25 verse 5, kaya sinabi ni Moises sa mga hukom ng Israel, kailangang patayin ninyo ang mga taong sumasamba kay Baal ng Peor. Si Yahweh mismo nagbigay ng hatol. At meron pa yung isa na i-withdraw ni Abaya, withdrawal of Nakala. Ano yun? Inheritance. Kasi yung mga namatay na yon, hindi na nila makakamit ang mana na nagmumula kay Yahweh. Patay na sila eh. Amen po. When covering is withdraw, sabi ng Samuel 16 verse 14, umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon at pinahihirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Kapag inalis ni Yahweh yung kanyang covering, ano yung pumapalit? Yung espiritu ni Hasatan na nagpapahirap. Tingnan niyo po, pag wala tayo sa alignment ng ating pagsunod sa Panginoon, wala tayo sa alignment sa ating pananampalataya. Pag winidraw ni Abaya yung kanyang covering, di ba parang napakagulo ng isip natin. Lahat na lang ng bagay, hindi natin kayang resolbahin. Lahat na lang ng bagay, problema sa atin. Amen po ba? Magulo. Out of order ang ating sarili. Tormented. Yun yung ginagawa ng spirit na hindi mula kay Yahweh. Yun ang pumapalit. Kapag inaalis niya yung covering, may pumapalit na espiritu na nagko-cover. At espiritu yun ng hindi kapayapaan. Espiritu ng kaguluhan. Hirap. Pasakit. Simpleng baon lang. Parang gusto mo nang mawala sa mundo. Amen po ba? Bilang 14:42, huwag kayong lalakad dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon at matatalo lang kayo ng kanyang kaaway. May warning na. Hindi sasama. I-withdraw ni Abaya yung kanyang covering. But these people, gusto nilang ipakita. Hindi, nagkamali kami. Yung false remorse. Wala nang ang covering. Gusto pang sumigi. At ang resulta, pagkatalo. Pagkapailalim sa kamay ng kaaway. He allowed people to experience the consequences of their choice. Sabi ng Salmo 81:11 hanggang 12. Ngunit kayong mga Israelita na aking mamamayan, hindi kayo
nakinig at sumunod sa akin. Kaya hinayaan ko kayo sa katigasan ng inyong ulo at ginawa ninyo ang inyong gusto. Minsan nahahayaan na lang tayo ng Panginoon. Hahayaan na lang tayo ni Adonai. Dahil sa katigasan ng ating ulo. Yan ba talaga ang gusto mo? O sige, danasin mo yung consequences niyan. Danasin mo yung bunga niyan. Ipararamdam sa atin yung bunga ng katigasan ng ulo. Di ba minsan ganun tayo mga magulang? Ang kulit mo ha, yung mong makinig ha. O sige, tikman mo yung gusto mo. Para lang maintindihan yung isang pagkakamali. Yahweh Himself will take distance. Hosea 5:6. Maghahandog kayo ng mga tupa at kambing, mga baka sa paglapit ninyo sa Panginoon, ngunit hindi ninyo mararanasan ang presensya ko sapagkat itinakwil ko na kayo. Ibig sabihin na, inilayo niya na ang kanyang sarili. Amen po ba? Kapag ginayawan na natin yung ating kasama, di ba, hindi naman natin idinidikit pa yung ating sarili. Hinahayaan na nating lumayo. Ganon din si Yahweh. Dahil sa katigasan at sa kasalanan, siya na mismo yung lumalayo. Kasi nga, bakit? Hindi appropriate sa holiness ni Abaya ang kasalanan. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng magsama. Ezekiel 22 verse 30. Naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao upang hindi ko gibain ang lungsod na ito, pero wala akong makita. Nandun na yung salot. Lumalaganap na. 24,000 na yun naman. At ang hinahanap ni Yahweh ay isang tao na tatayo para yung siwang, yung gap, matakpan. Amen po ba? Kaya nga, man that stood in the gap. Number 3. Man that stood in the gap. Sabi po sa Hebrew, Spirit. Covenant man. Hinahanap ni Yahweh yung isang tao na nakipagtipan sa Kanya. Na nasa tipan. Yahweh is looking for that man. Sabi niya sa Numbers 25:11, pinakikita niya ang kanyang kagustuhan na proteksyonan ang aking karangalan sa gitna nila. Ipinakita niya ang kanyang kagustuhan. Sino yung hinahanap ni Yahweh? The man that stood in the gap, ano yun? Yung ipinapakita ang kanyang kagustuhan na protektahan ang karangalan ni Yahweh. At sino yun? Sabi ni Ate Karen kanina, si Pinkas. Pinihas. Siya yung Omed Baperetz. Omed Baperetz man. Standing in the breach or in the gap. Siya yung tao na tumayo para tapalan yung siwang. Yung sibat niya, nadala, hindi lang siya basta tumuhog ng dalawang buhay para tapusin, kundi ipinakita niya na ito ang pinakita nito ang pangsara ng buwan para matigil ang salot. Yung sibat niya at si Pinehas mismo, sila yung pantapal sa siwang para
para matigil yung salot. So dahil sa ginawa niya, 24,000 lang ang namatay. Imagine niyo po, kung hindi siya tumindig, kung hindi siya tumayo, sagap, kung hindi niya ginamit yung kanyang sibat, baka higit sa 24,000 ang namatay. Kung hindi siya naging masigasig na ipagtanggol ang karangalan ni Yahweh, baka higit. Baka hindi lang 24,000. So hindi lang niya napigilan ng paglaganap pa ng salot, na ibalik niya ang kapayapaan sa Israel. The man that stood in the gap, na ibinabalik niya yung kapayapaan, na ibabalik niya yung kaayusan. Amen po ba? Ito yung Torah kagabi. Sabi ni Aaron, di pwede pala pumatay. Okay lang pala pumatay. Ano? Kasi si Penas, dalawa pa nga yung tinuhog niya eh. Binarbecue niya. Siyempre, hindi pwede yun. Amen po ba? Hindi okay yun na pumatay. Lalo na ngayon, meron tayong batas na uusig sa atin pag ginawa natin yun. Amen po ba? Pwede tayong makulong. At pag murder, reclusion perpetua yun. 40 years. So, hindi pwedeng gawin yun. Yung method na yun, yung ginawa na yun ni Pinhas, para lang yun doon sa sitwasyon na yun. Para doon lang yun. Kasi sa Matthew 5:22, sabi doon, inelaborate ni Yeshua kung ano yung murder. Magalit ka lang, magkaroon ka lang ng puot, pumapatay ka na. So, ibig sabihin, lalo na yung literal na pagpatay. Ibig sabihin, hindi sinabi ni Yahweh na pumatay ka para sa Kanya. Hindi kanya inuutusan na pumatay para sa Kanya. Ang gusto lang niya sabihin, maging kagaya ka ni Pinkas. Hello? Maging kagaya ni Pinkas. Ano yun? Pipiliin ng katuwiran, pipiliin ng kabanalan sa halip na manahimik at magsawalang kibo na lang. O hayaan na lang ang kasalanan na nangyayari sa kanyang harapan. Amen po ba? Hindi kanya inuutosang pumatay. Ang sinasabi niya lang, maging kagaya ka ni Pinkas. Huwag mong hayaan na naglalaro yung kasalanan sa harapan mo. Nakikita mo na. Amen. Huwag kang manahimik. Pag may kasalanan na nangyayari, pag may against sa Panginoon, against sa Torah na nagaganap, pag nako-compromise yung pananampalataya ng kapatid, huwag kang manahimik. Huwag mong ipagwalang kibit. Amen po ba? Kagaya ni Pinkas, pinatay niya nga yung dalawa. Nirewardan pa siya ni Yahweh. Ano yung binigay sa kanya? Beret Shalom. Covenant of peace. At yung pagiging pare, yung pagiging saserdote, hindi maaalis sa kanya. So, hindi yung binigay ni Yahweh dahil pumatay si Pinkas, si Pinehas. Yahweh gave it because He stood in the gap when no one else would do. He did not keep silent. He did not compromise. Sabi ni Yahweh, kinay it.
ken ati. Kinay it ken ati. Hindi yung kinatihan. Kinay it ken ati. Ibig sabihin, zealous as I am. Yun yung hinahanap ni Yahweh. Yun yung gusto niyang sabihin, na maging Pinehas tayo. Maging zealous. Masigasig na lang, para madali. Amen po ba? Maging masigasig tayo. Sa pamumuhay ng may katuwiran, may kabanalan. Hello? So what does standing in the gap means? Ano ba ibig sabihin nun? One, wall builder. Tigas ng tila eh. Hirap eh, no? Sorry pagpasensya nyo na po. Wall builder rebuilds what compromised, tore down, close the gap at pior. Ngunit umabot sa 24,000 ang namatay dahil sa takot. Inalis ni Pinehas na anak ni Eleazar at apo ng paring si Aaron ang aking galit sa mga Israelita sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Pinakita niya ang kanyang kagustuhan na proteksyonan ang aking karangalan sa gitna nila, kaya hindi ko sila nilipol. Tinakpan niya. Inayos niya. Pangalawa, intercession. Steps between Yahweh's wrath and the people. Stood Ben Hamitin. Stood among the dead. Tumayo sa pagitan ng mga patay. Hello? Tumayo tayo sa pagitan ng mga patay. Patay na pananampalataya. Patay na pagsamba. Patay na pagtawag sa Diyos. Amen po ba? Tumayo tayo sa pagitan nun. And number 3, watchman sees the breach and act. Don't weep at the door like others. Maging tagapagbantay na hindi kagaya ng, di ba, nangyayari na yung salot, ano yung ginagawa nila? Yung iba nag-iiyakan na lang. Si Moises, nakita niya rin. Si Zimri. At saka si Cosby. Nakita niya na dumating, magkasama, pumasok sa tent. Pero si Pinehas lang ang may lakas ng loob para gawin yung kalooban niya. And number 4, covenant keeper. Closest holiness, pinipili ang kabanalan kaysa sa pagiging tanyag. Choose to choose. Nagsarili lang yung choose po yan. Chooses holiness over popularity. Risk his life for Yahweh's sake. Isinusubo ang buhay sa panganib para lang magampanan. Para lang ipagtanggol, maitayo ang pangalan ni Yahweh. Di ba yun ang ginawa ni Pinehas? Malamang may kamag-anak yun si Zimri. Ay yung patayin mo yun. Siyempre, may kamag-anak yun, may kapatid yun, na pwede siyang balikan din. Pero hindi. He risked his life for Yahweh's sake. Hindi para magpasikat. Marami ngayon tumatayo para lang magpasikat, para lang maging popular. Kahit na mali ang ginagawa, kahit na mali yung mga pinagsasasabi, kahit na mali yung tinitindigan.
Pero tayo, piliin po natin ang kabanalan. Piliin po natin na tumayo at ibigay yung ating buhay for Yahweh's sake, for His name sake. Amen po ba? Excuse lang po. So, ibig sabihin, standing in the gap is not praying from a distance. It is running into the tent with a spear in hand. Hindi ka lang basta nananalangin. Dala-dala mo yung sibat. Ready ka na gawin kung ano yung dapat gawin. Paano natin gagawin yon? Hindi tayo papayag na wala tayong gagawin. Kapag nakikita nating mayroong mali na nangyayari, mayroong kasalanan na namamayagpag, hindi tayo papayag na nangyayari yon mismo sa harapan natin o mismo sa community natin. So, babantayan natin ang ating dambana ng ating mga tahanan. Di po ba? Meron tayong mga altars sa tahanan. Babantayan natin, pananatilihin natin yung fire, yung apoy na nag-aalab. Hindi natin hahayaan na magkaroon ng siwang para maiabot ng Moabite yung kanyang invitation. Mamamagitan tayo na may kasigasigan sa Diyos, hindi tayo magiging walang pakialam sa mga nangyayari sa komunidad. Hindi ibig sabihin na magrarally tayo. Hindi yun ang point. Hindi tayo sa community. Ito, community. Hindi tayo apathy. Walang pakialam sa nangyayari kay kapatid. Kundi nandun yung concern. Ipapakita natin. Sabi nga, di ba? Kinaiit, kenati. Being zealous as I am. So mas hinahangad ang covenant of peace kaysa hangarin ang kasikatan sa harap ng mga tao. Covenant over compromise. Mas gusto natin pangalagaan yung tipan natin sa Panginoon kaysa ilagay sa kompromiso ang ating mga pananampalataya. And number 4, last, Yeshua, Messiah, the ultimate one who stood in the gap. Si Pinehas, he stood in the gap. Pero si Yeshua, yung ultimate one who stood in the gap. Yung ginawa ni Pinehas, pinahinto niya pansamantala yung physical na salot na nararanasan ng Israelite at that time. Pero si Yeshua, hinirap niya yung mas malalang salot na pumapatay sa tao. Dahil ang kasalanan ang pinakamalala, pinakamalalim na salot na nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. So ang dala ni Pinehas, para mamagitan sa tao at sa Diyos ay sibat. Si Yeshua, tumayo siya sa katuwiran, katotohanan ni Yahweh sa pagitan ng makasalanang tao sa pamamagitan ng cross. Ang dala ni Yeshua, cross. At sa kanyang pagbibigay buhay, natakpan ng siwang, naayos ang sira. Nagkaroon ng reconciliation sa pagitan ng tao at sa pagitan ng Diyos. Di ba nagkaroon tayo ng reconciliation sa Ama? Na-establish yung tipan ng kapayapaan. Sabi nga ng mga Episode 2 verse 12, huwag kayong mabagabag. Episode 2:14.
sapagkat siya mismo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Inalis niya ang alitang namamagitan sa atin at animoy pader na naghihiwalay sa atin. In John 14:27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan kay Yeshua. Isang pangmatagalang pakikipagkasundo sa Diyos ang kanyang binigay. Amen po ba? Sige po. Tayo ay kabilang sa kanyang bayan bilang mga naiugpong na. So tayo ay tinawag upang mamuhay ng may kabanalan, not to compromise, but to stand in the gap and to be a faithful stewards of His peace. Kapayapaan na hindi dahil walang gulo, dahil walang hidwaan, hindi dahil iniiwasan na hindi ang hindi magkaroon ng pagkakaunawaan, kundi kapayapaan na bunga ng pagtayo sa katwiran ng Diyos at sa pamumuhay ng may kabanalan. Sa pamumuhay sa ilalim ng pakikipagtipan kay Yahweh at ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Kagaya ng ginawa ni Pinehas. Hindi niya nakamit yung beret shalom dahil pinili niyang manahimik. Nakamit niya yon dahil pinili niyang tindigan ang katwiran ng Panginoon. So yun din ang hinahanap sa atin. Na hindi natin ilagay sa compromise ang ating pananampalataya. Hindi natin nasay ng kapayapaan ng sanlibutan, kundi ang kapayapaan na binigay sa atin ng Panginoong Yeshua. Ang kapayapaan na hindi bunga ng pagsasawalang kibo sa kasalanan, kundi kapayapaan na bunga ng pagtayo, pagtupad sa salita ni Yahweh. Purihin si Abaya. Shabbat shalom po sa ating lahat.